Pero maliit at malaki, kasalanan. Kung kaya sa panalangin natin, lagi natin sinasama yung paghingi natin ng kapatawaran to confess our sins. What more pagka mas malaki pa ang kasalanan natin nagagawa, dapat lang tayo magpakumbaba sa ating panalangin. Pero kung di tayo lalapit sa Panginoon, anong mangyayari? Palagay niyo ba ay magiging mabait din siya at malilinis ang ating mga kasalanan? Sa unang John 2:1 hanggang 2, ganito pa rin po ang sinasabi, hahatiin ko na lamang po. At kung ang sino ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matulog. Kaya po sa mga panalangin natin, lagi natin sinasama, okay? Ito po'y aming hinihiling sa matamis na pangalan. Dahil ginagamit natin palagi ang ating Panginoong Jesucristo na tagapamagitan sa ating Panginoong Ama. Hindi po sa pamamagitan ni Cardinal, o ni Brother Eli, o ni Brother Nino Paman, ni Pope John Paul. Hindi po sinulat yung pangalan dito ng iba't-ibang specific name na gagamitin ninyo. Pangalan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. Nakuha niyo po, kaya kahit paulit-ulit, napakasarap pakinggan kapag tayo humihiling sa Panginoon. Dagdagan ko pa po ng ilang mga talata na kung saan kung bakit napakahalaga na ang tinatawag na kasama sa ating mga panalangin yung pagsisisi. Sa Proverbs 28:13, siya nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Tandaan niyo po, kapag daw tayo ay hindi nagsisisi sa ating mga kasalanan, hindi tayo giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon o yung tumatalikod sa mga kasalanan ay magtatamo ng kaawaan. Napakalinaw na tuwing sinasama natin sa ating mga panalangin, yung ating paghingi ng kapatawaran, nagkakaroon tayo ng kaawaan mula sa ating Panginoon. Mga Gawa 3:19, kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan. Kaya madalas sa ating panalangin, pansinin niyo po ang mga nangunguna, mga lalaki na siyang tumatayo at nagbibigay ng ilang mga sa ating mga panalangin. Ama, pagniwalin mo kami sa aming mga kasalanan upang kami maging karapat-dapat sa iyong ipinangako buhay na walang hanggan. Abay, kung aadmitin mo wala kang kasalanan sa araw-araw, wala tayong may tatago sa Panginoon. Maliit at malaki, alam ng Panginoon kung anong kasalanan natin. Pero magmamaang-maaran tayo, wala tayong kasalanan. Mayroon po. Oras-oras, araw-araw. Lalo't sa buhay, sa sanlibutan na ginagalawan natin sa ngayon. Kung kaya't kapag po tayo nakahingi ng mga kapatawaran, kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon ang ating tatandaan. Ano pa po yung ikatlong bahagi na nais kong palagi ninyong isinasama sa inyong mga panalangin? Yung tinatawag po natin thanksgiving or pasasalamat. Minsan po, nakakahiling ka na agad may hindi ka pa nagpapasalamat. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Unang Thessalonians 5:18.
sa ating pong Thanksgiving. Pinasasalamatan natin, pinakikita natin how grateful we are for everything we receive. Pasalamatan mo, pag-gising mo sa umaga, you're still alive. Natapos ang araw mo, wala kang disgrasya. Pasalamatan mo, araw-araw, pasalamatan mo ang kaligtasan, kapayapaan ng iyong pamilya. Walang may sakit. May mga trabaho. Mababait ang mga anak. Pasalamatan mo ito. Binigyan ka ng ulam ni kapatid, ng kapitbahay mo, pasalamatan mo ito. Hindi natin alam kung anong nangyayari agad dito. Sa bahagi ng pasasalamat, lahat ng kaya mo ipasalamat na tinatanggap mo, maliit man o malaki mula sa ating Panginoon, ay bahagi ng pag-express ng inyong gratitude for God's blessing, guidance, and faithfulness. Pasalamatan mo, ultimo yung mga kapitbahay mong pasaway na kaya mong i-tolerate yung kanilang ingay, yung kanilang ugali. Pasalamatan mo at hindi tayo nililindol dito. Hindi tayo binabagyo dito. Hindi tayo binabaha dito. Hindi kagaya ng ibang mga isa sinasabi nila, siguro hindi sila tumatawag sa Panginoon. Di po, may mga tumatawag din po doon. Kaya lang baka lang po, mahina ang wifi. O baka po konti lang ang mga nananalangin. Hindi po natin masasabi yun. Baka ito po'y panggising, hindi pa rin po natin sabihin. But we always need to put in our prayers the importance of thanksgiving. Dagdag ko pa po na kung saan ay nagbibigay linaw. Psalm 136:1, sinasabi po, O mga pasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Minsan nga po, nahihiya tayo kung minsan manalangin pag alam natin na kung saan tayo ay may kasalanan. Minsan naman, pag lubos-lubos ang biyayang tinatanggap natin, nakakalimot pa rin tayo magpasalamat. Masyadong na-occupy ang utak natin sa paano mo gagamitin yung sobrang biyayang binibigay na. Nasa sa inyo po na dapat maging is. In everything, give thanks, for this is the will of God in Jesus Christ. Dagdag ko pa po, bakit paki-importante na lagi kayo nagpapasalamat. Aking pupurihin ng awit at pangalan ng Diyos at dadaklian ko siya ng pasasalamat. Ang linaw po nakasulat. Minsan nga, napapasalamatan natin yung mga ordinaryong tao sa atin. Si kagawad, si doktor, si teacher. Napakaliit lang na binigay na tulong sa atin ng mga tao na yun. Pero ginamit lang sila ng Diyos para ipaabot ng Diyos yung biyaya sa atin. So, kung nagpasalamat sa kapwa mo tao, dapat mas higit tayong magpasalamat sa Panginoon. Yan. Ako nagpapasalamat, 62 na ako po. Siguro sila sister makaabot ka ngayon ng 60, 70, pasalamatan nyo na po yan ha. Ako, nagpapakain po ako kung ako'y naka 70. Masasarap po natin ito. Sister, hindi birthday na isang araw, hindi nagpasalamat. Dapat ilan pa na si sister po.